me again, Marie, for another vlog! Welcome to my real life, Real Eves! Ngayong gabi nga po ay hindi namin inaasahan magluluto kami ng kapatid ko sa 10 oras ng hating gabi! Bali kami nga po ang nagbantay maghapon kanina sa tindahan sa Gentry Manggahan. Sila mama at papa naman po ay nasa Dipuego para magtinda ng mga gulay-gulay at mga tuyo. Habang kami po ang nagbabantay sa tindahan ay biglang binigay ni Kuya ang nagtitinda ng tokwang 2 balot. At sabi nga po ni Kuya ay order yun ni Papa. Ang isang balot daw ay 100 kaya 200 ang binigay namin. Pero syempre bago namin ibigay ang 200 dapat may permission. Ako, malapit na yung plato. Kaso hindi naman pala nagamit ang cellphone sila mama dahil nagtitindang araw sila. Kaya ayun, binili na lang namin gamit ang pera ni Papa dahil sabi ni Kuya yung order nga raw. Eh di pagdating nila sa tindahan ay nagulat na lang sila na merong tokwa kahit hindi naman sila nag-order. So kami ni Henrich bago kami umuwi, bumili kami ng ingredients para maluto namin agad itong tokwa na dapat 180 lang ang bigay ni Kuya pero naging 200 pesos pa. Grabe, wag na sana maulit yun. Sorry po sa random na video clip ngayon dahil nga alas 9 na ng gabi at dito ako magdidingas ng pansalang sa likod ay may nakita akong 2 palaka. Kanina nga napasigaw na lang talaga ako dahil malapit na yan sa paa ko. Para nga makapagdingas na ay ginamit ko ang walis tingting para lumayo sila sa dinadaanan namin. Habang nagdidingas nga po ako ng apoy sa likod ay ginagawa na ni Henry siyang iba pang sangkap para sa lulutuin namin. Nahulaan niyo na ba kung ano ang gagawin namin sa tokwa? Ayan, may bread mix spicy flavor na hinalo sa harina, paminta, asin at iba pa. Kaya nga po kami lang 2 ang nakilo sa pagluluto dahil nasa kabilang kaya pa sila Papa. Nag-deliver po kasi sila ng mga panindang gulay at tuyo kila Nanay Celes. Dito nga po sa pinagdidingasan ko ng apoy ay mababaliwala lang mamaya. 20 PM po pala ay nakauwi na rito sa bahay sila Papa at nakita nilang nagdidingas na ako ng apoy. Sabi po kasi nila ay si Mama na ang magdidingas pagkarating nila kaso hindi naman namin alam kung anong oras sila uuwi, diba? Pero good news, nakarating naman sila ng maaga rito sa bahay. Nagka-problema nga dyan sa tokwa si Hendrich dahil kulang pala ginawa niyang pampalasa. Kaya ang sabi ko ay ilagay niya lang lahat sa malaking Tupperware para halu-haluin at dagdagan na lang ng paminta at asin. Buti na lang meron pa kaming natabi na harina rito sa bahay para madagdagan ng pagka-fry. Nakakamay na lang po si Hendrik sa paghalo dahil malinis naman ang kamay niya at kami lang naman ang kakain nito. Ito nga po kaya ako sinabi na baliwala lang ang pagdingas ko sa likod dahil nilipat nila Papa sa terrace ang apoy para nga naman mas komportable kami dito magluto. Malaking kawali na po ang ginamit namin dyan dahil marami-rami ang tokwa na ipiprito namin. 9:40 PM ay nagsimula na kami magluto at natapos ito ng 10:30 PM. Wow! Natatakam si Henrik sa tokwa kahit mainit ay nginuyan niya na. Ayan, nahulog pa yung first bite niya. Napagahalataan ka tuloy. Hindi ko na nga binuo ang clip ko sa pagluluto dahil paulit-ulit lang naman ang proseso nito. Ako na nga lang ang nagpiprito rito dahil hindi na maabot ni Henrik ang kawali sa laki. Maya-maya nga ay nagkukulang na kami sa mantika. Wala naman kaming mabilhan ngayon kasi hating gabi na. Sakto at meron pa kaming margarine dito sa bahay kaya yun na lang ang ginamit namin para maprito pa rin ang mga tokwa. Panghuling batch lang naman yun sa pagpiprito kaya tama lang. At ito na tayo sa exciting part ng pagluluto. Dahil naglalagay na lang tayo ng dressing at toppings ng tokwa. Nilagay muna ni Henry siyang ginawa niyang mayo na hindi ko alam kung ano ang pinaglalagay niya. Sunod naman po ay sili na green at ang panghuli ay sibuyas. Ayan na ang finished product. Oh, diba nakakayumot? May naepal na naman sa camera. Tara, at pakita muna natin kay Papa ang niluto namin nang makita niya ang reaction niya. Huwag niya i-judge yan si Papa ha, dahil ngayon lang ulit nakahiga at nakapagpahinga yan sa buong araw dahil nagtitinda nga naman sila. Pati rin po kay Mama ipinatikim muna namin bago humingi kami ng rate sa lasa. 99.9. Ang niluto po namin ay tofu sisig. Pero ang alam ko ay meron kaming ibang version na ginawa lang namin kaya hindi talaga siya as in same ng tofu sisig. At ito syempre before kumain ay nag-pray muna. Hanggang sa muli people! Thanks for watching! See you sa next vlog.